Bakit nga ba successful ang mga kababaihan sa finance industry? Hi everyone! Welcome to the first episode of Smart Trade Talks. In this video, pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay related into trading and other financial advices. So my name is Gab, market analyst from Smart Trade, and with me, ako naman po si Edwin Zagibo, Head of Learning and Development from Smart Trade. Alright, so for today's video, pag-uusapan natin kung bakit nga ba successful ang women sa finance industry. Ikaw ba, Sir Ed, naniniwala ka sa kakayahan ng mga kababaihan sa finance industry? Well, sa aspeto ng risk management, women are known to be innately risk averse. So, may ibang aspeto ang mga kababaihan pagdating sa pagmamanage ng risk sa mga companies. So, malaki ang halaga ng merong babae or merong kababaihan sa board ng risk managers ng isang kumpanya dahil nga sa ibang point of view, kakaibang point of view ng kababaihan pagdating sa paghawak ng mga risk na pwedeng kaharapin ng isang kumpanya. I agree, Sir Ed, kasi lumaki ako na puro babae yung kasama sa bahay. And habang lumalaki ako, nakikita ko na magaling sila humawak ng pera. And up to date na yung mga sisters ko and then my mother. Meron silang kanilang mga negosyo. And napatanayan ko na kaya nilang sumabay sa finance industry. And they're really successful, in my own opinion. So, Sir Ed, which leads to the question, bakit nga ba successful ang mga kababaihan sa finance industry? Well, we can attribute that sa pagiging babae or pagiging nurturing ng mga kababaihan because unang-una, when you are in the financial industry, it requires multitasking sa part ng mga professionals doon. So, ang mga babae ay likas na adept pagdating sa multitasking kasi nga a lot of our women professionals are mothers at the same time or are wives at the same time while dispensing their professional obligations sa work nila. So ang mga babae, I would say, are more they lean towards multitasking more than men can do. Another reason also is their pagiging risk averse ng mga babae. Mas maingat ang mga babae pagdating sa paglalagak ng mayaman na iniingat na sa pag-iingat nila, mas nagiging maingat sila doon compared sa mga lalaki. And it's a proven or it has been observed everywhere, no, ang mga babae ay laging mas maingat pagdating sa risk. And then ang pangatlo is ang mga babae talaga is they are more keen on attention to details. So ibig sabihin, mas masinop sila or mas maingat sila sa mga detalye ng mga bagay-bagay. At pagdating naman sa pagmamanage ng portfolio or pagdating sa pagmamanage ng finance, kinakailangan itong mga aspetong to, yung mga unang nabanggit kong tatlo, and mostly babae ang they are more adept in doing this. So isa dyan yung sinasabi nga natin kanina, no, yung pagiging keen on details or attention to details. Mas marami ang babaeng attentive to details. Okay, so ang ganda ng pagkakasabi mo, Sir Ed, no? Actually, kakabasa ko lang recently ng survey sa McKinsey report, no? So sinabi nila doon na kapag nilagay mo ang babae as a senior sa company, they tend to overpower their rivals. And there's about 15% na nakakapag-generate ng mas mataas na financial returns to those who don't. So, ayun, Sir Ed, no, lumipat naman tayo sa usaping forex trading. So, based sa naging study ng 2023 or based sa naging survey, 10 to 15% of forex traders globally ay mga babae. So, ano po yung masasabi niyo ron sa survey na yun noong 2023? Well, I wouldn't be surprised, Gab. Kasi sa Japan, if you are familiar with the Mrs. Watanabe na traders na tinatawag nilang mga Mrs. Watanabe, these are housewives who has been trading in the financial markets throughout these years. So, they had a lot of reasons bakit sila nagte-trade, no? And one of the reasons is financial independence. And then, another reason is also the relatively low
interest rate sa Japan. So ibig sabihin, nakakapangutang sila ng ititrade nila, kaya nga dyan din nagmula yung sinasabi nilang carry trade ng ginagawa ng mga Japanese investors sa Japan. So I wouldn't be surprised kung throughout the coming years we will be seeing more and more women in forex trading. Just to add, sir, no? Kasi maraming nagtatanong na kung kaya din bang gawin ng mga kababaihan ng forex trading, kasi may mga syempre may mga na-encounter tayong students before na nagsisimula na may mga babae din, but honest opinion, no, kayang-kaya ng mga babae yan, kasi sa forex trading wala naman tayong gender restrictions na tinatawag. So kung kaya naming mga lalaki na mag-trade, kayang-kaya din ng mga babae. So as long as you have the right knowledge, strategy, and discipline, anyone can trade successfully sa forex trading. Alright, so that's all for this video. We'd like to thank everyone sa nanood ng first Smart Trade Talk episode, and we do hope na madodolit kayo sa mga susunod na episodes. So thank everyone. See you on the next one. Trade smart with Smart Trade.